Matinding batikos ang inabot ni Police Major General Nicolas Torre mula sa isang dating mataas na opisyal ng PNP. Sa halip daw kasi na atupagin nito ang mga tunay na banta at tagapaghasik ng kaguluhan sa bansa, ay mas pinipili nitong makisawsaw sa politika. Siniwalat ni retired Police General Fillmore Escobar ng PMA Sambisig Class 1991 ang umano'y lantarang pakikisangkot ni Torre sa politika. Sa halip na ituon ang atensyon sa tunay na banta sa bayan, ang CPP-NPA-NDF ayon kay Escobar, tila inaabuso ni Torre ang kanyang kapangyarihan habang nakapwesto sa pambansang pulisya, partikular na sa pagsupil sa mga kritiko ng administrasyong Marcos Jr. at sa pagtatanggol sa mga itinuturing niyang political masters. Imbes na tutukan ang paglaban sa insurhensya, binigyan diin ni Escobar na mistulang mas inuuna ni Torre ang pakikisangkot sa politika. Giit niya, ang CPP-NPA-NDF ay patuloy na lumalakas at pumapasok hindi lamang sa mga barangay kundi pati sa mataas na antas ng gobyerno, kabilang na ang Kongreso. Dagdag pa ni Escobar, sa mga ginagawang aksyon ni Torre, hindi maikakaila na siya mismo ang nagdadala ng kahihiyan at kasiraan sa buong hanay ng PNP. Pinakahuling kontrobersiyang kinasasangkutan ni Torre ang pagsalakay ng CIDG operatives sa bahay ng kilalang political vlogger at digital content creator na si Ernest June Abines noong Pebrero 22 taong 2025. Inakusahan si Abines ng umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon at di umano'y paghack sa mga datos ng PNP. Giit ni Escobar, ang dapat sanang pagtuunan ng pansin ni Torre ay ang patuloy na pananamantala ng CPP-NPA-NDF sa kabataan para sa kanilang pekeng revolusyon na madalas nauuwi sa trahedya. Mukhang may nakaligtaan ang mga bangag mga kababayan sa paghuli nila at pagdala kay PRRD sa The Hague, Netherlands. Dahil inamin mismo mga kababayan ng mga bangag at itong correspondent pa ng ICC dito sa ating bansa mga kababayan, itong babaeng parang may kagat-kagat na salbabida na si Cristina Conti, na doon sa kanyang interview ni Ted Filon mga kababayan, na pwedeng sumabit ang pagdala nila kay PRRD mga kababayan doon sa Netherlands. Dahil parang hindi nila nabasa na oo nga no, kailangan palang dumaan ito sa local courts mga kababayan. Ibig sabihin ng local court dito sa Pilipinas, kung saan siya hinuli mga kababayan. Pero yan po ang hindi ginawa ng mga bangag mga kababayan. Sa makatuwid, minadali pa, hindi na nga inantay ang desisyon ng Korte Suprema. Kaya naman, ang ginawa ng mga bangagan mga kababayan ay tinwist na naman nila ang batas mga kababayan, gumawa ng sariling interpretasyon sa ruling ng ICC. Panoorin niyo po ha. Aking pagkakaalam, dadali muna siya Pagkakaalam pa. sa isang local court. Tingnan niyo mga kababayan ha. Siya na mismo ang nagsabi. Pero later on mga kababayan, mayroon silang pinalabas na another statement to naman, na parang taliwas na naman mga kababayan sa kanyang sinabi. At titignan. Dadalhin daw sa local courts mga kababayan ha. Alamin kung tama ba yung proseso ng Obviously, hindi tama. Dahil hindi nabigyan ng pagkakataon na matingnan ng local court mga kababayan. arrest. At kapag ka po na-validate, na sinabi naman na tama ang pagkakadala sa kanya, sino ba ang local court mo? Si Bangag? Si Bangag ang nagsabi mga kababayan everything is regular. Wala daw mga anomalya mga kababayan sa paghuli kay Duterte. sa bansang kung saan siya dadalhin, na-validate, na sinabi naman na tama ang pagkakadala sa kanya sa bansang kung saan siya dadalhin. No, obviously, hindi tama yun mga kababayan dahil parang kinidnap Wala nga court order. Idadali na po siya sa dahig. So bakit nyo dinala in advance? At eto ang twisting ng mga bangag mga kababayan ha. Diyan sa ruling ng ICC. Sa ICC. Basahin nyo mga kababayan. Duterte to be brought to Netherlands court. Yan ang kanilang pag-i-interpret sa local court mga kababayan. Local court daw ng Netherlands ang mga animal. Binabaluktot na naman nila ang batas mga kababayan to determine daw if the arrest was proper. Ano bang ibig sabihin ng local court? Local court, i-chat GPT nyo nga mga ungas kung tamad kayo magbasa. Claire Castro, Bangag. Local courts nga kung saan siya nakatira, kung saan inaresto. Mayroon bang local na sa Netherlands? Ang mga animal na to mga kababayan. At isa pa, may jurisdiction ba ang Netherlands mga kababayan kay Digong?
Wala. Ang ICC lang. Ang ICC lang if ever na mapatunayan ng local court na pwede siyang i-extradite doon at proper yung arrest. Ang mga bulok na ito, mga kababayan, at dito mismo sa interview kay Ted Filon, mga kababayan, umamin itong babaeng may kagat na salbabida sa bunganga na pwedeng mabokya sila, mga kababayan, kapag magkataon. That is a possibility. Itong issue, no? Sabi ho ninyo, pagdating doon sa the Netherlands, dapat siya muna, kung hindi ididiretso doon mismo sa court, no, para iharap itong si dating Pangulong Duterte. At maaari siyang tanungin kung naging tama ba yung pinagdaan ng proseso bago siya mailipad doon sa the Netherlands. Well documented yun, mga kababayan. Wala ngang warat na ipakita. Cellphone lang. Cellphone. Netherlands. So, ang tanong nga po dito ng marami, tama bang pinagdaan itong proseso? Kasi Mate-technical ito, mga kababayan. sinasabi ng iba, number one, wala naman tayong extradition treaty sa the Netherlands. Number two, dapat daw noong inaresto ang dating Pangulo, Parang kinidnap yung mga kababayan, dinukot. Extraction ang nangyari, mga kababayan, kasi sa bangag. dumaan muna siya dito sa isang competent court para abisuhan ang korting ito na kami sa Interpol ay may inaarestong Pilipino at itong Pilipinong ito ay deprived ng kanyang liberty because of this arrest warrant at siya ay aming dadalhin. Kumbaga magpapaalam muna dapat sa local court dito yung Interpol bago ilipad patungo po ng the Netherlands yung subject. Pakinggan nyo ang sagot, ha? Medyo mix yan ng... Tagilid, mga kababayan. Pagsabihan mo nga yung mga bangag doon na nag-interpret na ang local court na, mga kababayan, ay doon sa Netherlands. Paano naging local court ni Digong ang Netherlands? Taga-Netherlands ba siya? Ay, mga bangag. Una, kailangan nating alamin kung paano at anong legal basis, kung bakit in-implement yung warrant or paano in-implement yung warrant. Diyan pa lang, mga kababayan, sana nga itong Korte Suprema, mga kababayan, manghimasok na dito. Dahil bumabalik na nung panahon ng martial law, mga kababayan. Hahayaan ito ng Korte Suprema, dire-diretso na tayo, mga kababayan. Another bangag regime. Kasi kung ayon sa Rome Statute, yung nabanggit kong proseso. Kung ayon sa extradition, may iba pang proseso. Ang extradition Dumaan ba request sila? Dumaan? May request ba? Wala. ay posibleng nanggaling sa any of the member states of the ICC. May ibang kaitsurahan ito. Obviously, mga kababayan, ang extradition na request, tumatagal yan ng ilang mga buwan o maging taon. Iyon, mga kababayan, sabi ni Bangag, sa kanyang interview, natanggap namin 3 a.m. madaling araw. Hinuli later on, ilang oras lang, mga kababayan. di ba? Di ba? Anong kabangagan yan? Dahil yung Extradition ba yan? Sobra naman na extradite. Express. 125 Walang dokumentos. member states ng ICC ay pwedeng nag-request sa atin. At dun sa 125 na yun, parang may 15 tayo nakapartner sa mga extradition Mga liberal, mga kababayan. Yan ang mga bias, mga kababayan, makakampi ni Sabah. Yan ang nag-push na maaresto si PRRD. treaties. Isa dyan na nagsabi lang na, uy, pwede mo bang pa-request naman na uli mo naman to? Meron ba? Wala naman silang maipakita. May itsurahan ito na hindi lang legal, kundi also political. Kaya may punto din naman si Vice President Sara Duterte na May punto. Mabuti umamin ka. May karayom kayo, mga kababayan. Paputokin natin yung salbabida, yung kailangan kagat-kagat. iharap sa korte, whether under the Rome Statute Di ba? May punto si Inday, mga kababayan. Umamin ang ungas. or under extradition processes. Which is, hindi dumaan. Pero posibleng may substantial compliance, particularly sa Rome Statute, kung sa Netherlands Eto, mga kababayan, hindi nga sigurado. Correspondent yan ng ICC. Nakalista yan, mga kababayan. Correspondent ng ICC dito sa Pilipinas. Hindi sigurado, mga kababayan, na pulido ang kanilang kaso kay Duterte. Yung procedure, mga kababayan, kung paano siya hinuli. Human rights pa naman daw, lawyer, mga kababayan. Nasaan na ngayon ang pagiging human rights lawyer mo? Paano kung ikaw ang ikaganyan? Dahil kung sigurado siya, mga kababayan, sasabihin niya, walang problema. Ngayon, parang mayroong implication ito. Ganyan-ganyan na siya. mangyayari yung verification ng korte. Doon ang magiging local court. Paano
Paano naging local court ang Netherlands, ungas? Taga Netherlands mo si Digong? Lalo nating inaapakan ang ating sovereignty niyan. Naiintindihan mo ba anong local court? Abogada pala? Ay, naku, tong mga animal na itong mga kababayan. Para matwist lang nila yung istorya. Opo. So, kumbaga ma'am, it is safe to say na hindi pa nakakasiguro dito ang Marcos administration na talagang itutuloy siya o siya'y haharap sa ICC. Kumanda at- ka bangag, Ted Filon, assessment ni Ted Filon na masasabi natin na hindi pa nakakasiguro ang grupo ni Bangag na talagang masasakote sa Duterte. doon siya muna ma-detain kasi baka posible mahanapan ng butas o ma-question yung legalidad O, pakinggan natin na ang sagot ng yung ICC correspondent. nung kanyang dinaan ng pag-aresto sa Pilipinas. May posibilidad. May posibilidad! May pag-asa pa tayo mga kababayan. Sana ma-technical, no? Dahil dinaan sa parang extraction, kidnapping mga kababayan International Criminal Court. Nagpupush ng human rights tapos numero 1 nangyuyurak ng human rights ngayon mga kababayan. At ang kanila pang ginawang kasangkapan, kakampi ay yung pamilya Marcos mga kababayan na human rights violator.